Ang Psalm 119, ang pinakamahabang chapter sa buong Bible. It's composed of 176 verses. No, itong longest chapter sa ating scriptures. At ang isa sa characteristic ng Psalm 119 ay yung pagiging alphabetic acrostic poem niya. Na ito ay binubuo, sinulat, pagpupuri sa Diyos tungkol sa Word of God, at ito ay sinulat artistically. Kada 8 verses, ito ay nagsisimula sa isang letter ng Hebrew alphabet. So yung unang first 8 na Hebrew alphabet, Aleph. Tapos yung kasunod, last Lord's Day, pinreach sa atin ni Pastor Erdy, ay Beth. At ngayon naman ay yung Gimel. So Aleph, Beth, Gimel. So sana pagkatapos memorize na natin 22 Hebrew letters ng Hebrew alphabet. So simula hanggang dulo. At ang interesting pa dito, nung sinulat to nung psalmist, kada line, nagsisimula yon dun sa letter niya ng Hebrew alphabet na yun. For example, yung Aleph, kada line nagsisimula sa Aleph. Yung Beth, kada line nagsisimula sa letrang Hebrew letter na Beth. Tapos ngayon sa atin, Gimel, doon sa dito sa verse 17 hanggang 22, sa original niya na Hebrew, nagsisimula yon sa lahat sa letter na Gimel. No? So, I want to reiterate again na gusto ng Diyos ang kagandahan. God loves beauty. And God's word is beautiful. Maganda ang salita ng Diyos. Isa yun sa hymnong kinakanta natin, beautiful words of life. Yun ay ang scripture. Ang scripture ay maganda. Ito'y ginawa ng Diyos na maganda dahil gusto ng Diyos ang kagandahan. Ito ay beautifully written. Pero ang pinakatema ng Psalm 119 ay walang iba kung hindi yung devotion ng psalmist sa Word of God. Pinakamahabang chapter siya ng buong scripture, tapos simula verse 1 hanggang verse 176, ang pinaka-main focus niya ay Word of God. Pinaka-main focus niya ay ang salita ng Panginoon. Kaya't iba-iba yung mga salitang ginagamit dito para sa nakasulat na salita ng Diyos. Tinatawag itong batas, law. Tinatawag itong commandments, statutes, testimonies, precepts, way, sa ibang verses, at word. Pero lahat ng iba't ibang synonyms na yon na ginagamit ng psalmist ay pumapatungkol sa revelation ng Diyos. Yung kapahayagan mismo ng Diyos para sa kanyang covenant people. And alam natin sa Old Testament, sa time ng psalmist, meron na silang, hindi pa kompleto, pero meron na silang Bible. Nasa kanila na yung Pentateuch, meron na silang Torah. Nasa kanila na yung sulat ni Moses at iba pang mga sulat ng mga prophets. Meron na sila ng written Bible. At kapag pinansin natin kung paano sinulat ito ng psalmist, makikita natin na iba-iba yung pag-glorify niya sa Word of God. Tinuturing niya yung salita ng Diyos bilang source of wisdom para matuto siya. Tinuturing niya ang Word of God bilang guidance, anong dapat niyang gawin at pagdedesisyon niya. Tinuturing niya ang Word of God na comfort kapag siya'y nahihirapan. Ang salita ng Diyos, doon siya bumabalik. At ginagamit niya ito bilang daan para sa matuwid na pamumuhay. Paano ko mag-glorify ang Diyos? Sa pamamagitan lang ng isinulat niya. Hindi sa mga hindi isinulat, sa isinulat ng Panginoon. So, clear dito na naipinapakita sa atin na ang totoong holiness, ang totoong righteousness sa harapan ng Panginoon ay merong kinalaman sa affection sa salita ng Diyos. Ang totoong kabanalan sa harapan niya ay pagkakaroon ng attachment, affection, doon sa isinulat, ipinahayag niya na revelation. This is what the psalmist, this is the very thing that the psalmist treasures. Now, dito tayo sa passage natin sa third Hebrew alphabet, na Gimel, 17 to 24. I-expound natin to as we go through the sermon. Pero gusto ko lang tignan natin dito, ano yung common dito sa passage natin sa buong Psalm 119 at ano yung unique sa kanya na dito lang natin makikita sa buong Psalm 119.
ang common dito sa binasa natin, very familiar na, no? Pag narinig niyo yung gustong-gusto niya yung salita ng Diyos, gusto niyang mabuksan yung mata niya sa salita ng Diyos, nasisiyahan siya sa salita ng Diyos, mahal na mahal niya yung Bible, that's the common. Sa ibang mga letters ng Hebrew alphabet, Psalm 119, binabanggit ito. No? Pero ang unique dito sa Gimel, ang unique dito sa third Hebrew alphabet na ito ay merong mga nagagalit sa kanya. May mga enemies, may mga kaaway. At yung mga kaaway na yon ay ayaw kanino? Sa kanya na gustong-gusto ng salita ng Diyos. Kaya may sinasabi siya dito na, alisin mo sa akin, Panginoon, yung contempt. Yun ay may contempt sa kanya. Mga nag-o-oppose sa kanya. Bakit siya ino-oppose? Dahil gusto niya at mahal niya yung salita ng Diyos. Sinabi diyan, merong mga princes, mga plural ng mga prince, mga matataas na tao na nagpaplano laban sa kanya, sa psalmist. No? So we see here, the psalmist who loves the word, meron siyang mga kaaway. Yung mga kaaway na yon ay sila na mga ayaw sa salita ng Diyos. Love for the word, brethren, will invite hate from the world. Ang pagmamahal sa salita ng Diyos ay mag-iimbita ng galit mula sa sanlibutan. Ang pagmamahal sa kasulatan ay mag-iimbita ng puot, pagkaayaw, negatibong tugon mula sa sanlibutan. And we can see that sa flow ng psalm na ito. Ang unang-una natin makikita, kanino nagalit? Sa isang mananampalataya na ang iniibig niya, ang minamahal niya, ay yung salita ng Diyos. And he identified himself as a pilgrim. Ang unang identification niya, servant, normal yon. Sabi niya, ako ay isang servant sa 17 hanggang sa 24. Tapos, dito sa verse 19, sa ESV ang gamit ay sojourner. Ito ay pilgrim, manlalakbay. Tinawag niya yung sarili niya bilang isang manlalakbay. Ang ibig sabihin ng pilgrim ay siya na hindi taga dito. Or at least sa feeling niya, hindi siya taga dito. Ang tingin niya, ang assessment niya sa sarili niya, hindi ako taga mundo. Ibig sabihin, I'm just a passing through. Nandito lang ako ng panandalian. Ganun yung tingin ng pilgrim nung psalmist sa sarili niya. At itong pilgrim na to na feeling niya, hindi siya taga dito, iisa yung attachment niya. Ibig sabihin, hindi siya attached dito sa mundo, pilgrim, attached siya saan? Salita ng Diyos. Hindi siya attached sa mundo, pero attached siya sa salita ng Diyos. Kaya paulit-ulit yung sinasabi ng psalmist dito, hinihingi niya sa Panginoon, sa verse 17, na bigyan siya ng kakayanan na i-keep yung word ng Panginoon. Sa verse 18, humingi siya sa Panginoon na buksan ng Panginoon yung mata niya saan? Sa salita ng Diyos, yung glories, yung wondrous things sa salita ng Diyos. Sa verse 19, nagsusumamo siya sa Diyos, wag mo itago sa akin alin? Salita ng Diyos. Siya yung pilgrim na gustong-gusto ng salita ng Diyos. This is the mark of the pilgrim psalmist. Ang attachment niya ay hindi dito sa mundo, ang attachment niya ay nasa revelation ng Diyos, sa kasulatan ng Diyos. And I want to propose to you that this is the distinct mark of the Christian pilgrim. The distinct mark of a Christian pilgrim is his affection to Scripture. Ito yung pagiging unique. Ito yung pagkakakilanlan. Ito yung pagiging natatangi na walang ibang ganito. Ito ang katangian ng isang pilgrim, ng isang Kristiyanong pilgrim. Ang isang mananampalataya ay hindi naiiba dahil sa mga damit niya. Hindi siya naiiba dahil sa
itsura ng bahay niya. Hindi siya naiiba sa iba dahil sa kanyang sasakyan. Hindi siya naiiba sa iba dahil sa kinakain niya. Hindi siya naiiba sa ibang mga tao dahil sa trabaho niya. Hindi siya naiiba sa ibang tao dahil sa music na gusto niya. Naiiba ang isang mananampalataya dito sa kaisa-isang panloob na katangian niya ang pagmamahal sa salita ng Diyos. That's why he feels he's a pilgrim. Dahil hindi ito yung normal dito sa mundong to. Sa mundong ito na hindi umiibig sa Biblia. Hindi attached sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ang pinagkaiba ko, ito ang distinction ko, ito ang awit ko mula sa Panginoon. Lord, feeling ko pilgrim ako. Feeling ko hindi ako belong. Kasi ako ay nasa isang lugar kung saan hindi minamahal kung ano yung mahal ko. Sa isang mundo na hindi minamahal yung kasulatan, sa isang mundo na hindi pinapahalagahan ang pahina ng Biblia, I feel I do not belong. Bakit? Kasi siya, mahal niya ang Biblia. Yung psalmist, he loves the Word of God. No? Sa Pilipinas, I would argue even sa ibang mga bansa, no? Yung cultural identity, pine-preserve. Yung pagkakakilanlan, pine-preserve. Kaya meron tayong mga ancestral houses na bawal gibain. Kasi para panatilihin, yung uniqueness ng pagiging Pinoy. Ito yung history natin, ito yung past natin. Meron mga piyesta na pinananatili hanggang ngayon, mga sinulog festival at iba. Bakit? Kasi ito yung kasaysayan natin, ito yung pagkakakilanlan natin. May mga traditions na pinananatili yung mga bansa. Bakit? Para ideklara, ito kami, ito yung uniqueness namin. Hindi kami ibang bansa, kami ay Pilipino. Merong distinctive, no? Pag Korea, may distinctive sila. Japan, distinctive sila. Pilipinas, distinctive. Ibang bansa, distinctive. No? May mga kanya-kanya silang pagkakakilanlan at karamihan sa mga bansa, pine-preserve nila yon. Bakit? Para ipakilala, eto kami. Hindi kami katulad ng ibang bansa. Now, brothers, as Christians, ito ang ating pagkakakilanlan. Ito ang ating distinctiveness, yung pag-ibig sa salita ng ating Panginoon. You see, the church is recognized for what? Being word-centered. Na umiikot ang kanyang buhay, saan? Sa salita ng Panginoon. Na sa pagtitipon ng mga mananampalataya, binabasa yung kasulatan, ipinapangaral yung kasulatan, inaawit yung kasulatan, kinakanta yung kasulatan, sinusunod sa pamumuhay yung kasulatan. Other groups do not do that. They gather for music, mga concert. They gather for hobbies. They gather for other traditions, communities, but the church is unique. This is the only community that gathers for this. Na nagtitipon para dito. Ito yung pinagtitipunan. No? And the Christian pilgrim, the individual Christian pilgrim, his distinction is likewise. Ang isang mananampalataya, ang pinagkaiba niya sa hindi mga mananampalataya ay yung parehong affection sa salita ng Panginoon. Therefore, what's the challenge for us? Ang challenge sa atin ay i-cultivate natin yung pagkakaiba natin. Huwag nating burahin yung pagkakakilanlan natin. Mas ipakita pa natin na iba tayo kaysa sa mundong ginagalawan natin. And how do we do that? Paano natin ipapakita na iba yung mananampalataya sa mundong ginagalawan niya? He is doing that by cultivating his distinction as a Christian pilgrim by growing his attachment to the Bible. That's it. You have attachment to the Bible, grow that.
Mas i-attach mo yung sarili mo sa kasulatan. Mas ibigin mo yung kasulatan. Mas mahalin mo yung kasulatan. Na yung Biblia ang maging paboritong libro ng isang mananampalataya. Paboritong awit ng isang mananampalataya. Ito ang kaisa-isang libro na magdidikta ng buhay niya, desisyon niya, kagustuhan niya, pagsamba niya, pag-asa niya, na kahit anong mangyari sa buhay niya, Biblia. Sa Biblia siya umiikot. Now, if we want to grow, no, na i-preserve natin yung distinction natin na hindi mabubura, na parang maging katulad na lang tayo ng kung sino man sa mundong to, we should cultivate our distinction. Be a pilgrim. Feel like a pilgrim. Maramdaman mong hindi ka belong dito. Pero mararamdaman mo yon bilang mananampalataya. Kung nakikita mo, I live in a world that does not give importance to the Bible. I do not feel I belong here. If you grow your affection to this book of God. Now, hindi lahat ay papalakpak at hindi lahat ay mag-a-approve kapag merong isang tao na yung puso niya ay nasa salita ng Diyos. No, hindi lahat. Hindi lahat sasabihin, "Uy, good 'yan. Good. Gusto mo ng Bible? Yeah, okay, good. Keep it up." No. Hindi lahat. Alam mo, may magagalit. May mag-oppose. May magsasabi na hindi maganda yung ginagawa mo. Kumakanta yung psalmist at isa sa mga kinanta niya ay yung rebuke ng Panginoon sa mga proud. At yung mga proud na yon ay sila na dinescribe na nagre-reject sa kautusan ng Panginoon. Tinawag silang cursed. And they are those people who stray from the commandments of God. Verse 21. Sabi dito, mula verse 17 to 20, ito yung love ng pilgrim sa salita ng Diyos. Verse 17 to 20, verse 21, nag-iba na siya ng tono, ito yung flow. Sabi ng verse 21, "You, Lord, rebuke the insolent, accursed ones, who wander from your commandments." Now, siya, gusto niya ng Bible, etong mga to ayaw nila ng Bible. At sabi ng psalmist, nire-rebuke daw ng Diyos yung mga ayaw sa salita niya. Tapos sabi pa niya, sino yung mga nire-rebuke? Insolent, accursed, wanderer, no? Tapos sa verse 22, may kinalaman na sa kanya, sa psalmist. Sa verse 22 sinabi, "Take away from me scorn and contempt, for I have kept your testimonies." Now, bigla niyang sinabi, merong mga ayaw sa kanya, may contempt sa kanya. No? Sino yung may contempt sa kanya? Perhaps sila yung mga nasa verse 21, na nire-rebuke ng Panginoon. Ano yung katibayan natin? Nasa verse 23. Kasi sabi sa verse 23, "Even though princes sit plotting against me." Specific na. May mga tao, princess nga, matataas pa yung posisyon eh. May mga, kung sa time na, may mga politiko, no? May mga matataas na tao na umuupo at gusto nila akong patumbahin. Gusto nila akong labanan. "Your servant will meditate on your statutes." Now, yun yung makikita natin dito. Mula verse 21 to 23. May isang psalmist, may isang pilgrim na mahal niya ang salita ng Diyos, pero merong grupo ng mga tao na ayaw sa nagmamahal sa salita ng Diyos. Pinipersecute nila yung nagmamahal sa salita ng Diyos. May contempt sila, may scorn sila na puro ka Biblia. Puro Biblia. In other words, ito ay mga kaaway ng kasulatan. They're enemies of Scripture. And they will speak and plan slanderously against those who obey it. Yung mga sumusunod sa kasulatan ay sisiraan, papatumbahin, at kung ano-ano ang pressure na ibibigay sa kanila. Para saan? Kasi hindi siya katulad nila. Hindi lang yung psalmist ang nakakaramdam na hindi siya belong. Maging yung mundong ginagalawan niya, nakikita parang hindi siya belong. Tayong lahat, namumuhay tayo nang wala ang kasulatan, tapos etong taong to, si psalmist, namumuhay na puro scripture,
Anong ginawa nila? Enemy. Kaaway. May experience ito ng lahat na nagmamahal sa salita ng Diyos. Those who cherish Scripture will experience intimidation, pressure, opposition from this world that rejects its authority. Now, okay, bibilisan ko lang. Magbibiblical theology tayo. Genesis to Revelation. Sino mula sa simula ng Genesis ang lumaban sa salita ng Diyos? Pinakauna. Sino yung pinakaunang lumaban sa salita ng Diyos? Serpent, yeah. Ang unang-unang lumaban sa salita ng Diyos ay yung ahas. Sinabi niya kay Eva, sinabi ba talaga ng Diyos? Binaluktot niya. Ayaw niya yung katotohanan ng Diyos. At bumagsak si Adan at Eva sa kasalanan, at nangako yung Diyos sa Genesis chapter 3 na magkakaroon ng binhi si Eva, binhi ng babae, at binhi ang ahas, at sinabi ng Panginoon, pinrophesy ng Panginoon na magkakaroon ng paglalaban. Magkakaroon ng hidwaan. Alin? Binhi ng babae at binhi ng ahas. And that, brethren, happened in history. Pagdating na, mula Genesis 4 pa lang, nakita na natin, may binhi na ng ahas, may binhi na ang babae. Meron ng Abel na sumusunod sa Diyos, at meron ng Cain na ayaw sa binhi ng babae. Pinatay ng binhi ng ahas ang binhi ng babae. And we see that in redemptive history. Sa panahon ni Noah, no? Nakita natin sa New Testament, sinabi na nagpipreach si Noah, pero anong sinabi sa kanya ng mga tao? Sino ka? At naligtas si Noah. At sa panahon nila Moses, tagapagdala ng salita ng Diyos, ano nangyari? Gusto ipapatay ng Pharaoh ang lahat ng mga lalaki. At gusto niyang tuligsain, maging slave forever ang Israel. At pagdating sa redemptive history, tuloy-tuloy, palaging may binhi ng ahas at may binhi ng babae, at yung binhi ng ahas ay inaatake yung binhi ng babae na humahawak sa salita ng Diyos. Si David, may Saul. Si David, may yung anak niya, Absalom. Yeah. Hanggang pagdating ni Christ, si Christ yung fulfillment ng binhi ng babae, si Christ yung seed of the woman, si Christ yung living word of God na humahawak sa written word of God. Anong nangyari kay Christ? Siya ay pinatay, nino? Ng ahas at ng binhi ng ahas. Sabi ni Christ sa Pharisees, you are of your father, the devil. Anak kayo ng demonyo. Sino yung anak ng demonyo? Yung mga ayaw sa salita ng Diyos na gustong patahimikin yung mga may hawak ng salita ng Diyos. Now, nung si Christ ay namatay na, nilibing na, nabuhay na siyang muli at umakyat na siya sa kanan ng Ama, time na ng church, tumigil ba yung hidwaan? Sa Book of Acts, nung nagpipreach sila Peter, nagpipreach sila John, habang nangangaral sila, anong tuloy na nangyari? Persecution. Pinapatahimik sila. Alam nyo, ang isang very interesting, hindi sinabi, wala kayong makikita sa Bible na pinatahimik yung mga tao ng Diyos dahil sa good works nila. Walang nagsabi na tumigil kayo sa pag-miracle. Tumigil kayo sa paggawa ng mabuti. Wala. Ang mapapansin nyo palagi, tumigil kayo sa kaka-preach. Sabi ng mga Pharisees, kala Peter, kala John, huwag kayong mangaral sa pangalan ni Jesus. Pero yung benevolence nyo, tuloy nyo lang. Di sila against sa benevolence. Pero against sila saan? Gospel preaching. Against sila sa gospel preaching. Now, nung namatay na, sila Peter, sila John, nagdire-diretso, tumigil ba yung hidwaan? No, brothers. Until our time today, that fight still remains. And by the way, hindi yung seed of the woman, hindi yung psalmist, hindi yung mga may hawak ng salita ng Diyos ang umaatake. Palaging sila ang inaatake. Even in our time, in our age, it's always the seed of the
serpent who attacks the seed of the woman who believes in the promise of God. And even in our time, 2026, ang mga believers ay nakaka-experience ng backlash. Kapag naninindigan sila sa salita ng Diyos. Kapag sinasabi nila, naniniwala ako dito. Ang mga mananampalataya na naninindigan sa turo ng Biblia ay nakakaranas ng pressure. Kanino? Sa mga hindi nagsasubmit sa Biblia. Brothers, you have experienced that. May mga family members kayo, no, na ayaw nila, na unconverted, na ayaw nila na sumunod ka sa Bible. Sabi nila, ba't ka sumusunod dyan? Pwede naman wag ka muna sumunod dyan. You experience that from your friends. Bakit kayo ganyan? Ba't kayo sumusunod dyan? Kasi hindi sila sumusunod sa Scripture. And even brothers, from those people of high places, sa mga matataas o influential, sa media, sa society natin, I think you're updated enough kung ano yung nangyayaring rukus dun sa isang professing Christian na si Alvin. Asawa nung Ivy ba yun? Yan. Tapos, inaatake siya ng media. Boy Abunda. Pag nanindigan si Pacquiao sa sinasabi ng Biblia, talagang yung media against na against. Pero kapag kay Pura Luka, pag against sa faith, hindi nila kinokondem. No? Kapag against sa Bible, hindi nila kinokondem. Kapag against sa tinuturo ng Scripture, hindi nila kinokondem. Pero pag scriptural, yung pinaninindigan, yan na, headline na sa mga balita. Hindi sila papapigil sa pag-atake sa tunay na Kristiyanong pananampalataya. But this is the question. What if ikaw mismo yung name drop ni Boy Abunda? Alisin natin dito. Alisin natin ibang tao. Kunyari ikaw. Kunyari sinabihan ako, Joseph Pelejo, mali ang tinuturo nyo. Mali ang sinasabi nyo. Will I fold? Will you fold? Kapag pangalan mo yung binanggit, sinabi sa iyo, mali ang sinabi mo. Nationwide. No? Nationwide. Sinabi. Pinangalanan ka. Tinag ka. Nakatag yung account mo. Tapos dinudumog ka na ng mga kapwa natin Pilipino. No? Mga pro-LGBTQ, mga pro-abortion, mga pro-same-sex marriage, no? Mga pro cohabitation, no? What if it's you, brothers? Will you fold? Titiklop ka ba? Magsasorry ka ba? Magsasorry ka ba sa kanila? Magsorry ka ba sa mundo? Alam niyo yung ginawa ng psalmist nung inaatake siya? Anong ginawa ng psalmist? Nung may scorn, may contempt sa kanya, ito yung ginawa ng psalmist. Sabi niya, you rebuke the insolent, accursed ones who wanders from your commandments. Take away from me. Nahirapan siya. Scorn and contempt, for I have kept your testimonies. Verse 23, ito yung ginawa ng psalmist. Even though princes sit plotting against me, anong ginawa niya? Your servant will meditate on your statutes. Habang pinipersecute siya, anong ginawa niya? Makapagbasa nga ng Bible. Nagbasa ng Bible. Nag-private worship. Ginawa niya. Ay, naatake ako ni Boy Abunda, makapagbasa nga ng Bible. Bahala ka sa buhay mo. Babasa akong Bible. Ganyan yung ginawa ng psalmist. Nag-focus siya sa pagkakakilala niya. Tinaasan niya lalo yung kanyang distinction. Sinasabi ng mundo, mali ang ginagawa niyo, gagawin ko pa rin. Bakit ako susunod sa iyo? Susunod ako sa sinasabi ng Diyos. That's how we do it, brothers. That's how the psalmist did it. Bibigyan ko kayo ng isang example na gumawa nito sa New Testament. Gumawa nito sa New Testament si Apostle Paul. Sa 2 Timothy 4:13. Alam niyo yung 2 Timothy, di ba? Yun ay last letter niya. Mamamatay na siya. Nakakulong siya. Bakit siya kinulong? For preaching.
the truth, for standing in the Bible. No, kinulong siya. Tapos, nung nakakulong na siya, anong sabi niya kay Timothy? Timothy, sabi niya sa 4:13, sabi niya, when you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, also the books, and above all the parchments. Pinipersecute si Paul, tapos sabi niya, Timothy, pakidala nga ng Bible ko, magbabasa ako. Ginawa ni Paul ito. Ginawa ni Paul yung verse 23. Even though princess is plotting against me, nakakulong na ako, your servant will meditate on your statutes. Anong ginawa ni Paul nung pinipersecute siya? Nagbasa ng Bible. Nakafocus pa rin siya kung saan siya nakafocus. Yun ang dahilan kung ba't siya pinersecute. Hindi ako titigil. Titigil ako? Pinapatigil niyo ako sa pagmamahal ko sa Biblia? No. Gusto niyo tumiklop ako? Gusto niyo sundin ko kayo? At sundan ko kayo na ayawan ko ang Biblia? No. Sabi ni Paul, no. Hindi niyo magagawa sa akin yun. So, be immovable, brethren. Be immovable in what the Bible teaches as the world's persecution intensifies. Kahit palala ng palala, pahigpit ng pahigpit, pa-pressure ng pa-pressure, be immovable in your belief, in your conviction in this book. I-expect mo na magkakaroon ng persecution. I-expect mo magkakaroon ng opposition. Pero sabi ni Christ sa New Testament, blessed are you when others revile you and persecute you and utter. Take note, utter. May mga sasabihin sila. Sasabihin. Ang sasabihin nila ay ano? All kinds of evil against you. Sisiraan ka kapag sumusunod ka sa Bible. Sisiraan ka pag sumusunod ka sa Scripture. Utter all kinds of evil against you falsely on my account, sabi ni Christ. But sabi ni Christ, ganito ka tutugon kapag nangyari yon, rejoice and be glad. On top na magbabasa ka ng Bible, maging masaya ka. Sinisiraan ka, masaya ka. Why? For your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Let that promise steal your soul. Maging malabakal ang iyong paninindigan sa kasulatan. Sa gitna ng mga pang-uusig, tumayo ka, manindigan ka, at malaman mo na pinaparangalan ng Diyos ang nagpaparangal sa kanyang salita. Now, I also want to, for us to see here, that this is fulfilled in Christ. This is fulfilled in Christ. No? Yung verse 17 hanggang verse 24, na-fulfill ito sa Panginoong Hesukristo. Sino ba yung righteous na nag-suffer ng persecution? Inoppose siya ng mga proud. Inislander siya ng matataas na mga tao. Tinrato siya ng merong puot at galit. Siniraan siya kahit wala siyang kasalanan. Sino? Si Hesukristo. Gumawa pa ng gawa-gawang kwento yung mga Pariseo para lang ipako si Jesus sa krus kahit wala siyang ginawa ni isang kasalanan. He is the sinless Lamb of God. Yet, what did the Lord Jesus Christ do? He clings to the testimonies of God and He delights in them. Therefore, ang gimel, it finds its fulfillment in the Lord Jesus Christ. Si Jesus ang pilgrim. Sabi ni Christ sa John 17:14, they are not of the world, yung mga disciples, just as I am not of this world. Sino nagsabi nun? Si Jesus. Sabi ni Jesus, I am not of this world. Sino yung persecuted? Si Jesus. John 15:18-19. Sabi ni Jesus sa disciples niya, if the world hates you, know that it has hated me first before it hated you. Bago magalit sa inyo yung mundo, nagalit muna ang mundo sa akin. Sabi ni Jesus. At ano yung minimeditate ni Jesus habang pinipersecute siya? Anong ginagawa ni Jesus habang pinipersecute siya? He clings to the scriptures.
Alam niyo, nung nasa krus na si Jesus, ano yung sinasambit niya? Puro scriptures. No? Psalms. Pinufulfill niya yung scriptures. Nasa utak niya, scriptures. The living word meditates on the written word. The word incarnate is meditating on the written word of God. Kaya binabalikan niyo yung mga disciples, ay yung sinabi ni Christ, nasa Psalms yun. Yung mga sinabi ng Panginoong Jesucristo, yung mga nangyari sa Panginoong Jesucristo, lahat yun, ilay-ilay lama sa baktani. Oh. Ano yun? Psalms yun. No? So brothers, Gimel is ultimately the voice of Christ. Itong 17 to 24. Ito'y tungkol sa masunuring anak na nag-suffer unjustly at nanindigan sa salita ng kanyang ama. It is the Lord Jesus who perfectly obeyed the word of his Father, yet suffers, and yet clung to it until his death. Now, this gives us hope kung ikaw ay isa sa mga lumalaban at tumutuligsa sa mga umiibig sa salita ng Diyos. If you find yourself na hindi umiibig sa salita ng Diyos, as pinipersecute mo yung umiibig sa salita ng Diyos, there is grace for you. Dahil yan yung sinabi ni Jesus sa bagong tipan. Nung nakapako na siya sa krus, anong sinabi ni Jesus? Father, forgive them. Sino yung papatawarin? Sino yung pinag-pray ni Jesus na patawarin? Yung mga nagpa-persecute sa Kanya. There is grace for you, even sa iyo na nagpa-persecute sa seed of the woman, sa psalmist, sa pilgrim na nagmamahal sa salita ng Diyos. Even if you hate the word of God, come, humble down, magpakumbaba ka, lumapit ka, ikumpisal mo ang iyong persecution. Katulad ni Paul, na dati nag-persecute, there's grace for you. Will you confess? I-confess mo yung sarili mo at tumanggap ka ng kapatawaran mula sa Panginoong Jesucristo. Hindi ba iyan yung testimonya ng ilan sa atin? Tayo yung dating nagsasabi sa mga Christian, corny nyo. Napaka-corny nyo. Christian kayo. Kanta-kanta kayo ng may ibong lumilipad. Once a persecutor, now saved and lover of Scripture. Now come, if you are a persecutor, come to the Lord Jesus Christ and be saved. At para sa atin ng mga believers, sa atin ng mga mananampalataya na, tumayo tayo kung saan tumayo si Jesus. Nasa ilalim ng kasulatan, kahit may mga kalaban. Follow Christ. Follow our Savior. Ganun yung ginawa ni Christ hanggang sa kamatayan. Hindi siya nagpatinag, huwag kang matitinag. Hindi siya nagpatiklop, huwag kang titiklop. Manindigan ka sa salita ng Diyos at makakatagpo ka ng lakas at sanktifikasyon. Isang pinabanal na paninindigan na tumayo sa kasulatan kahit na merong mga oposisyon. Paano? Kapag minamasdan mo ang iyong tagapagligtas na tumayo na bago ikaw. Dalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa Gimel. Salamat po sa Psalm 119:17 hanggang 24. Salamat po dahil nakita namin dito na may cost ang aming pagstand sa scriptures. Hiling namin, Panginoon, na kami lalong tumindig sa aming pagkakakilanlan habang kami inuusig ng sanlibutan. Huwag niyo po kami hayaang tumiklop. Huwag niyo po kami hayaang maging katulad ng mundo. Make us unique. Make us distinct. Make us like Christ. Ikaw lang ang makakagawa nito, Ama, kaya sa iyo kami humihiling sa iyong spiritong makapangyarihan at banal. Ito'y hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.